Nung college, we're studying in De La Salle University sa Dasmariñas, and doon kami nagkakilala, and na-in-love kami, na hindi na namin naisip yung mga magulang namin. We just thought of ourselves. Kaya po, maaga po kaming napasok sa pag-aasawa po. Tumigil po kami sa pag-aaral. Hindi po kami nakapagtapos ng pag-aaral. I was 18. My husband was 21. During that time, nagpapalipat-lipat po kami. Since ang mister ko po is from Las Piñas, minsan 1 week kami sa Las Piñas, and then dito naman po sa Imus. Yung naging pagsasama po namin, palagi po kami nag-aaway, gano'n. Salbahe po ako talaga noon. Even nung mag-boyfriend-girlfriend na po kami, talagang nasasaktan ko siya physically. Lagi ako nagsiselos yata sa misis ko during that time. I really regret that whenever maalala ko po yung pananakit ko physically. It hurts me. Sana noon pa, maliwanag na isip ko. Actually po, ang una pong nakakilala po sa amin, sa Panginoon, yung nagdala po sa akin sa Panginoon, isang mister ko po. Noong nagtatrabaho po ako, doon na nagsimula yung hunger, yung thirst na dumating sa akin na hindi ko maintindihan. Na kapag may nag-share ng Word of God, nanginginig yung buong katawan ko. Sa Church of God's Miracle, doon po, bago po ako mag-abroad, pumunta po ako dun sa church na yun. At pagpasok po lang dun sa church na yun, hindi ko po makakalimutan. Yung experience ko po na yun, na talagang nanginginig ako, lumalakad ako, papunta dun sa upuan, talaga yung tears ko, wala pong tigil. Kaya sabi ko, kaya I was thankful na nakakilala po ako sa Panginoon. Tapos, yung isip ko po kasi somehow is being clouded by, hindi ko maintindihan, parang darkness na hindi ko maintindihan. But after that, nagkaroon na ng kaliwanagan yung isipan ko, nagkaroon po ng direksyon ng buhay ko. Nagkaroon po kami ng kapayapaan. So we found peace sa pagsasama po namin, and naging mas understanding po kami sa isa't isa. I'm not that perfect, pero I know I'm actually walking in the right path. I'm changing for the better. Malaking bagay na po yung nabago sa buhay ko, sa relationship namin ng mag-asawa. Lalo nga na po sa pagtrato ko sa aking mga anak. Nag-concentrate po ako sa pag-aalaga po sa mga anak ko kasi during that time, nga po meron na po akong isang anak, and then yung mister ko naman po, nagkaroon po siya ng pagkakataon na makapag-work sa abroad, so sa Saudi Arabia. 1991, I started working there for 2 years. As bumalik siya from Saudi Arabia, that's the time na parang doon na kami nag-start na maging regular sa pag-attend sa church po. That's the time po din na nag-decide po kami to serve the Lord. Naging part po kami ng music team, naging worship leader po ako doon sa church na ina-attendan namin. Ang panganay po namin na anak, si Mark Kevin po. 17 ako nung pinagbuntis ko siya. 5 po ang anak ko po. Train your child in the way they should go, and when they grow, they will not depart from it. Siyempre po, kapag yung mga bata, nakikita nila na yung mga magulang nila, mayroong pagkakilala sa Panginoon, parang nai-impart din po sa kanila yun eh. Tsaka yung palagi mo silang kinakausap, yung palaging Panginoon yung pinag-uusapan nyo. I know yung mga anak ko po, lumaki po sila talaga na mababait na bata at may pagkatakot po sa Panginoon. Na hindi po talaga mawawala yun kasi iyon na po yung kinagisnan po nila. Ang lagi kong sinasabi sa kanila, piliin nyo lagi yung mabuti, gaya ng sinasabi ng salita ng Panginoon. Bagamat maaaring may mga situations na di natin mapipigilan, but if you abide in the Lord, you're always on the safe side. Pag meron akong di magandang nakikita sa kanila, sinasabi ko kagad. And I always tell them that I love you. Like kung sinasabi sa mga anak ko yun, na mahal ko sila. Na kung ano man yung maganda sa akin, gayahin nila. Kung yung hindi maganda, wag. Ganun po. Lagi akong open sa kanila. Kaya ako lagi yung nag-a-approach sa kanila for me to make sure na yung isipan nila ay ma-establish ng tama. Sa susunod na Miyerkules. When I was pregnant kay Pao, kumakanta pa rin po ako sa church. Siguro po, kaya din po siguro inclined talaga siya sa music kasi pinagbubuntis ko pa lang po siya. Umaawit na po ako sa Panginoon. Unang-una nga, bago nung tinahak niya yung career na yan, kasi uso yung mga ballad nung time na yun eh. Parang sa akin, yung boses niya hindi appropriate.
Abangan